Guys, ito no, visa na naman to. So, ang tanong niya is April 28 is nakapagpasa na daw siya ng documents. So, possible ang documents na to is documents sa inyong agency. Ito yung mga normal na requirements natin, ganun. Tapos, hanggang ngayon daw is wala pa siyang sked ng visa appearance niya. So, ang visa appearance kasi guys is hindi siya basta-basta nai-sked. So, meron tayong tinatawag na yung visa appearance na what I mean is, kailangan mo magpa-sked. Minsan, merong per slot siya. Depende kasi yan. At meron namang group na visa. So, ang mga agency nyo lang yung makakalam yan. At saka, kahit nung kami dati guys, way back 2022 ha, ang hirap makapasok sa pagpapabisa. Hindi laging open. So, kahit nga sa pagpapa-apostil, hirap na hirap din kami nun. Kasi, although ang inyong agency ang mag-i-sked ng inyong visa, sinasabi talaga nila yan na wala talagang slot para sa visa. So, pag napuno kasi yan, halimbawa, ngayong month na to, for example, ngayon is July. So, ngayong month na to is merong opening ng visa. For example, ang visa kailangan this month. For example lang to ha, example lang. This month, kunyari, dapat ma-cover up nila is, for example, is kailangan nilang ma-cover up ang 200 slot ng visa. So, sa 200 slot ng visa na yon, within a month, kapag na-cover up na nila or na-kompleto na nila yung 200 slot na yon, mag-i-stop yun. So, pag nag-stop yun, ibig sabihin, by the next month ulit, sila maghihintay ng another slot na pwede nilang pasukan para sa visa nyo. So, hindi naman ibig sabihin, guys, na complete documents na kayo is agad-agad is magkakaroon kayo ng visa appearance. Kasi, guys, sabi ko nga sa inyo, by appointment po yan. Hindi po yan yung tipong kagaya natin na maraming slot. Hindi siya ganon. Kasi ano yan sa BFS kasi guys, marami kasi doon na bansa. So, iba-ibang bansa yun. So, hindi natin masasabi kung ilan ngayong month ang kailangan ni BFS na makomply para sa inyong visa, sa visa nyo. Kasi, guys, imagine niyo ha, for example to ha, kailangan nilang makapaglabas ang 200 slot for this July, example, no? Pagdating dito sa Czech Republic, nandito ang 200 slot. So, for example, na-cover up na nila yung July, 200 slot. Dinala dito sa Czech Republic. Pagdala dito guys sa Czech Republic, i-approve yan. So, isa-isa yung i-approve. Isa-isa yan titingnan. Isa-isang i-check ang documents nyo. Ang 200 is napakahirap kasi bukod sa inyo na nasa sa Pilipinas, meron din sa ibang bansa. Meron din sa cross country. Meron din sa mismong Czech Republic. So, hindi lang po ang Pilipinas ang kailangan nila na ma-approve. So, marami din. Kaya, meron sila talaga na available slot lang talaga within this month. Dapat, eto lang yung target natin, ganito lang karami yung target natin. And then, kapag sa next month, ganun ulit siya. So, kung sakali man na magbago yun, nasa agency nyo na yun. So, maghintay lang kayo, no? So, huwag kayong masyadong mainip. So, maglaan kayo ng, I think, average to guys. Hindi ko sinasabi na lahat ganito, but average is 6 to 8 months para talaga siya sa pag-i-start ng pag-a-apply nyo hanggang sa pagpapabisa nyo and hanggang sa pag-alis nyo, 6 to 8 months. Kasi guys, kung kayo halimbawa, kasi dyan talaga nagtatagal sa pagpapabisa, appearance, at saka sa visa approval. Kasi yung dalawang yan ang may appointment. Ang pagpapavisa appearance guys, appointment yan sa atin sa Pilipinas. Sa hindi po nakakalam, appointment yan. Sa pagpapavisa approve, eto naman sa Czech Ministry naman, ang tatanungin kung gaano sila kabilis mag-approve. Ngayon, eto namang si mga employer natin dito sa Czech Republic, for example ako, nandyan ako sa Pilipinas. Ngayon, dumating na yung papel ko dito sa ministry dito sa Czech Republic. So, ipinforward na nila. Pagka-forward nila ng papel ko, syempre, hindi naman pagka-forward ngayon, mababasa agad nila sa dami ng papeles. Sabihin natin, bigyan natin sila ng 2 weeks, kunyari. 2 weeks nating na nila yung aking documents, na-approve nila, ganyan-ganyan. Pero, paano kung hindi ganun, di ba? Paano kung halimbawa na sa sobrang tambak ng documents nila is hindi kayo kaagad na-approve, nasa 2 months pa. Kasi yun naman talaga yung ano guys yung duration ng time is 2 to 4 months talaga ang pagkaka-approve ng visa. Yun nga lang sa iba kasi is nangyayari is nasa 1 month pa lang na-approve na kasi nga urgent sila sa kanilang company dito. Kapag urgent kasi guys, ganito ang scenario. Pag urgent kasi si employer nyo is kokontakin etong si agency nyo dito. Sasabihin, kailangan ko na yung ganitong tao kasi yung department ko na ganito, kailangan na. So, eto namang si agency nyo dito, magpa-follow up yan kay ministry.
Ma'am, okay na po ba yung aking ano, ito po yung pangalan niya, ganyan-ganyan. So, yun yung differences ng urgency at hindi. Kapag pooling pa lang, ibig sabihin, nandito na yung papel nyo. For example, nandito na yung papel nyo, pero hindi ko naman sinasabi hindi kayo kailangan. Kung baga, hindi kayo ganun ka-urgent. For example, yung department na pagdadalan sa inyo is mag-open pa siya by August, July pa lang ngayon. So, yun, possible na ma-urgent yun. Ganon. Pero paano kung yung department na paglalagyan sa inyo is ma-open siya ng September or October? October pa mawawala ng tao kasi ipapalit kayo doon sa tao na mawawala na yun kasi may render nga dito na 2 months. So, isang case din yun kung bakit nagtatagal ang ating visa. So guys, no, wag muna kayong masyadong, hindi ko naman sinasabi na wag kayong mainip. But for me kasi, sa amin, pagbasihan nyo na lang yung sa akin, no? Yung sa akin na lang. Sa akin, nag-apply ako by January. So, December pa lang kasi nagpasa na ako, nag-apply na ako. But January talaga siya nag-start. January, nakalis ako ng August. So, way back 2022 to. Noong panahon namin, guys, konti lang ang nag-a-apply sa Czech Republic. Noong panahon namin. As in, konti pa lang. So, hindi pa siya ganun ka-crowded. Unlike ngayon, na pag nagpunta ka sa mga agency, ang dami talagang nag-a-apply. At noon, ilang agency lang ang may hawak sa Czech Republic. Hindi kagaya ngayon na napakarami ng agency ang under ay Czech Republic kasi nag-boom nga po ang Czech Republic start noong after pandemic last 2024. So nag-start noon, nag-boom po talaga ang Czech Republic. Kaya talagang ngayon, agawan talaga sa slot. Kaya sir, ang masasabi ko, follow up ka lang sa iyong agency. Yun lang talaga yung masasabi ko kasi hindi po talaga yan hawak ng agency nyo ang inyong visa appearance. Hindi nila hawak yan kung kailan magkakaroon ng slot para sa inyo. But I do hope na ma-okay na April, May, June, July. So magti 3 months na rin kayong naghihintay. Pero sa totoo lang, ang 3 months po na yan ay short term pa lang yan. So, yan talaga yung cover up. 1 to 3 months na paghihintay para sa visa appearance. 2 to 4 months para sa pag-approve ng visa. And then, 2 to 4 months din para naman sa pag-ayos ng lahat ng documents hanggang sa pag-alis nyo. Total po niyan is 6 to 8 months. So, pag lumampas kayo ng 8 months, ibig sabihin medyo matagal yung naging process nyo. At pag bumaba naman kayo ng 6 months, ibig sabihin kayo ay napasama sa isa sa pinakamaswerte na mabilis nakaalis papunta dito sa Czech Republic. So, I do hope na meron ka natutunan, sir. Sir ba? Talaga. Ayan, I do hope may natutunan ka, no? Kasi, yun lang yung kaalaman na kaya kong i-share sa'yo. Thank you.